Naku po mga kababayan, kikilabutan po kayo dito sa pahayag po ni Professor Malutikia dito nga po sa pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo nga pong presidente ng Pilipinas sa 2028. Naku, maganda daw tong strategy, no? Lalo na ngayon ay isa ito sa mga panlaban ni VP Sara, no? Dito sa mga congressman, mga kababayan. At syempre matatakot na itong mga congressman lalo na sa pagpirma sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kumbaga isa itong ah, pahiwatig sa mga kongresista kung sakaling pumirma kayo, lagot na ang inyong mga political career sa 2028. So pakinggan nyo mga kababayan itong pahayag ni Professor Malutikia dito sa pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo sa 2028. Ito na po. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin yan na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na ba, nakapirma kami dun sa una pero napilitan lang kami, pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you like it or not, it's additional. Yung epekto nito sa impeachment, kasi alam natin numbers game ito, nakikita nyo rin po ba na sa hanay po na dyan sa, lalo na una, dyan sa Kamara, either dyan ba sa komite o di kaya sa kabuuan sa plenaryo, maiiba ang magiging tahak nitong proseso or itong impeachment case po laban kay VP Sara? Oo, maiiba yan. Saan ka naman nakakita? Ikaw ha, ulit, ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan. Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto. Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan nagsasalita at nagtatanong, hindi pa magbabago ang iyong boto dyan. Ang balita ko, Admar, may 106 composed of party list
and Northern Luzon Alliance, 106. Mababa yun dun sa 256. Na 256 ba nung impeachment na una, no? Yung bang 106 tatagal? Sa tingin ko hindi kasi marami pa mga bagay-bagay na ang tawag ko doon extraneous variables na makikita natin sa mga susunod na araw. At yung mga yan ay magpapatungkol sa isang proseso ng impeachment sa presidente na hindi nila inalaw mag-prosper. 'Di ba? Ang dapat lang naman form and substance. Yung evidence, bayaan mong pag-usapan. Sinarado ka agad nila. No? Kaya ako, ang appeal ko sa makabayan, huwag na kayong maglaro. Laro kayo ng laro. Ngayon, hindi nyo maintindihan kung paano kayo sasayaw sa inyong sinimulan. So, ang akin, itong impeachment, hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment charges, ganun na lamang ang kasalanan ni Vice Presidente kasi yun ang binubuo nila. Titingnan po natin ano ang katotohanan dyan sa mga charges na sinabi. At ang tingin ko, ang pinakadiin dyan ay yung confidential fund na yan sina Grace Piatos, etc. Klarado naman ho yan kung bakit gustong malaman kung sino si Grace Piatos. Opo. At kayo po ba ay sumasang-ayon? Kasi in relation po dun sa issue ng impeachment din. Kasi nakapanayam kahapon ng media itong si Deputy Minority Leader Egay Erice at naitanong sa kanya kung sigurado ba na makakatakbo at ang sagot niya, itong si VP Sara at ang sagot niya, kapag na-convict daw si VP Sara dito sa impeachment, magagalit daw yung kanyang mga supporter which is sa mga survey nga, talagang mataas yung kanya nakukuhang grado, baka raw mag-gather pa ng public sympathy at kahit sinong Duterte ang lumaban ay manalo. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito po, Prof? Totoo yan. Alam mo, Admar, bilog ang bola. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Congressman Erice, pero bilog ang bola. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang definite ako, i-demolish nila si VP at ang time frame nila, hindi nila mamadaliin, gagawin nilang 2 months na demolition. Kung titingnan mo yan, base sa kalendaryo ng Kongreso, napakahirap gawin. Kasi meron silang recess sa Marso, babalik sila ng Abril, magre-recess uli sila, tapos end na ng sinidye, no? Kung ang focus na lang nila ay impeachment at wala ng anti-dynasty, wala na ang lifting ng travel tax, wala na yung mga sinasabi ni Mr. Marcos na pagagaanin ang buhay ng Pilipino, ay yan ang bantayan nila kasi dyan magagalit ang tao. Hindi na kay Inday Sara kasi galit na sila sa ginawa sa kanya at sa tatay niya. Pero yung appeasement na sinasabi na gagawin itong administrasyon na ito, at sinabi na rin niya ni Congressman Sandro Marcos, no? Paano ang legislative nila? Lahat na lang nakapokus sa impeachment. Di tama si Vice Presidente na ito ay isang personal na demolition job sa kanya. Hindi accountability. Kasi kung accountability yan, 125 plus 500 versus 1.5 trillion, hindi ko maintindihan yung mga bumabatikos kay Vice Presidente, mas binibigyan nila ng tuon yun. Kundi kung accountability, di sumunod kayo sa COA. Kaya nga ang parati kong sinasabi, kahit sa show ninyo, ibahin nyo yung joint resolution sa Confidential and Intelligence Fund. Kasi hanggat yan ang batas, susunod at susunod ang mga liderato patungkol sa Confidential Fund. Opo. Nakikita nyo rin po ba, Prof, no, speaking of demolition din,
yung posibilidad naman na hindi na basta-basta may babanat dito na iba pang mga grupo or yung mga kilala lang natin na mga grupo o paksyon ang babanat sa kanya dahil baka sasabihin na ay politika lang yan kasi ano na nagpahayag na siya ng pagtakbo sa pagkapresidente. Mismo, Admar. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin niya na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang vice presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na ba, nakapirma kami dun sa una pero napilitan lang kami, pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you Opo. like it or not, it's additional. Opo, at speaking of itong mga maaring maging manira sa kanya, meron pong pahayag yung si Attorney Conti na baka raw mababanggit doon sa kaso ni President Rodrigo Duterte doon sa ICC ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ano po masasabi niyo rito, Prof? Ay, go ahead, Attorney Conti. Total naman yan, si Attorney Conti, sayo ng sayo sa hangin eh. Hindi mo maintindihan. Meron ba siyang witness? Nagpatawag siya. I mean, these people, they do all sorts of things just to ensure na yung mga Duterte nasa defending side, no? Kung mabanggit, di mabanggit. Di ba? And let the facts bear that out. Kasi yung sinasabi niya, involved rin daw. Paano naging involved? Hindi naman siya nasa national. Kung sa Davao, nasa ng preba nyo. Alam mo, madaling mag-akusa eh. Ang pag-aakusa eh, 5-5, no? 10-5. Akusa ka ng akusa. Pagdating sa facts, babagsak. Bakit ka nag-aakusa? Kasi mahina yung facts mo. Kasi kung malakas yung facts mo, hindi ka mag-aakusa. Hintayin mo na lang yung hearing to present the facts. So kay Attorney Conti, kung gusto niyong isama niyo na lahat. Opo. Dito naman po sa... Yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po ni ni Professor Malotikia, isang political strategist mga kababayan. So,
So, sabi niya dito, very good strategy daw itong ginawa ni VP Sara Duterte. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe mga kababayan. Para sa inyo, good strategy ba itong ginawa ni VP Sara o hindi mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.